Ang Saab ng Sweden, desidido pa rin sa kanilang offer na 14 na Saab Just 39 Gripen para sa Philippine Air Force. Sa kasalukuyan ay ito pa nga lang po ang offer para sa Multirole Fighter Aircraft Acquisition Project ng ating bansa. Yan ang pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka lang sa aking channel, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe at hit mo na rin ang notification bell button para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Ayon nga po sa report, ang Saab pa lamang ang nag-iisang nag-offer ng 14 na units para sa Philippine Air Force budget na around 62 billion pesos para sa Multirole Fighter Aircraft Phase 1 Acquisition Project. Bagamat lumang version na nga po ang Just 39 CRD Gripen, ay mga brand new gawa naman ito. Bukod nga po dyan, ang Sweden ay nag-offer din ng mas bagong version na Just 39 ERF Gripen, habang ang Estados Unidos naman ay nag-offer ng Lockheed Martin F-16 Block 70-72 Viper. Ngunit ang mga eroplano nga pong ito mga idol ay malabong umabot ng 14 na units para sa Multirole Fighter Aircraft Phase 1 budget. Ito nga po mga idol ay sa kadahilanan na mas mahal ang mga eroplanong ito kumpara sa Just 39 CRD Gripen ng Sweden. Ayon nga sa pinaka-latest na balita ng GMA News, ang Saab ay nagkakaroon ng problema sa pag-deliver ng 14 na units ng Just 39 CRD Gripen para sa Pilipinas. Ito nga raw po mga idol ay isang posibleng dahilan kung bakit mas pipiliin ng Pilipinas ang Just 39 ERF Gripen kahit na mas mahal ito. Habang ang Department of National Defense naman ay tinitingnan kung kakayanin ba nilang bumili ng mga F-16 Viper mula sa Estados Unidos. Ang update na ito mga idol ang nagiging problema kung bakit hanggang ngayon ay wala pa ring kontrata ang napipirmahan sa pagitan ng Department of National Defense, Philippine Air Force at ng Saab. Kamakailan lamang mga idol ay nakapag-allocate nga po ng $500 million para sa Foreign Military Financing Grant ng Estados Unidos para sa Pilipinas. Idagdag pa nga po dito mga idol ang proposal para sa isa pang $2 billion sa ilalim naman ng pera bill na magbibigay sa Pilipinas ng mas maraming rason kung bakit ikukonsidera nito ang pagbili sa F-16 Block 70-72 Viper. Bukod pa dyan, upang mas maraming eroplano ang ma-acquire ng Pilipinas, ay pwede rin nilang ikonsidera ang pagbili sa mga upgraded na F-16 CRD Fighting Falcon mula sa US Excess Defense Article Stocks. Ang F-16 Fighting Falcon mga idol ay isang American single-engine supersonic multirole fighter aircraft na originally dinevelop ng General Dynamics para sa United States Air Force. Ito nga po ay dinisenyo bilang Air Superiority Day Fighter na kalaunan nag-evolve bilang all-weather multirole aircraft at meron na nga pong mahigit sa 4,600 units ang mga nagawang ganito simula 1976. Sa kasalukuyan, ang mga military operators nito ay ang Bahrain, Belgium, Chile, Egypt, Greece, Indonesia, Iraq, Iran, Israel, Jordan, Morocco, Oman, Pakistan, Poland, Portugal, Romania, Singapore, Slovakia, South Korea, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, United Arab Emirates, United States at Venezuela. Posible nga pong mapasama rin dito ang Pilipinas kung mag-acquire ang ating bansa ng mga upgraded version nito. Yan nga po ay bukod pa sa mga brand new na F-16 Viper na posibleng bilhin ng Philippine Air Force. Mga idol, dumadami na nga po ang option ng Pilipinas para sa Multirole Fighter Aircraft Acquisition Project. Bagamat lumalabo na nga po ang pagbili sa 14 na units na mga Just 39 Gripen CRD, ay posible namang makapag-acquire ang ating bansa ng mga mas bago at mas malalakas na F-16 Viper mula sa Estados Unidos. Bukod pa dyan ay posible ring makapag-acquire ng mga upgraded version ng F-16 Fighting Falcon upang punan ang malaking kakulangan sa Philippine Air Force. Sana nga po mga idol, bago matapos ang taong ito ay ma-finalize na ang acquisition project at nang sa ganon ay magkaroon na ng sariling mga multirole fighter aircraft ang ating bansa. Isa nga po ito mga idol sa pinakamalaking proyekto ng modernization program na matagal nang inaantay ng sambayanang Pilipino. Kayo mga idol, anong masasabi nyo? Comment down below for your thoughts and opinions. At yan nga lang po ang pag-uusapan natin ngayon mga idol. Maraming salamat sa panonood. Huwag nyo rin kalimutang mag-like at subscribe bilang suporta sa ating channel. Mabuhay kayo mga idol!